Sa tulong ng kuha ng mga CCTV, napag-alaman na posibleng pinaslang ang mga biktima noong umaga ng May 16, 2024. Positibong kinilala ng mga kaanak ni MJ ang lalaking nakunan sa CCTV na may hawak ng masking tape ilang oras bago mangyari ang krimen. Walang iba kung hindi si Vince ang mismong kinakasama ni MJ. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Vince, bukod. Vince! Manluloko ka. Hindi ako makahinga! Ginagago mo ako! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Sumunod, nakita ulit yung suspect ng 2:05 ng madaling araw. Yan yung suspect nakita sa labas ng bahay na may hawak-hawak na packaging tape at pumasok doon sa kanilang bahay. Dahil dito, itinuring siyang pangunahing suspect sa krimen. Ang problema, noong mga oras na yon, wala na si Vince at tinangay ang 4 na taong gulang nilang anak. Ang ginawa po niya, ayon sa kanya, ay isinaman yung kanyang anak at inilak nila yung kwarto at umalis sila. Nagpalipat-lipat sila ng lugar sa loob ng 2 araw. Dahil dito, isang follow-up operation ang isinagawa ng mga operatiba. Ang ating mga investigador ay inimbitahan ang potential witness complainant dito sa SIDNS office upang kunin ang kanilang mga salaysay. Habang kinukunan ng salaysay si Princess Emily, nag-chat ang suspect Vincent sa kanya. At ang laman ng kanilang conversation ay magkikita sila. Noong May 18, 2024, nakipagkita si Vince sa kanyang kapatid na si Princess. Baka mamaya biglang may sumunggab na parak sa akin dito ah. Nagsasabi mo. Akin na muna si Vinvin hanggang bukas ha. Namatay yung kanyang asawa, bakit wala siya doon sa kanilang bahay? Kinontak siya ni Princess at ang nangyari ay nagkasundo silang magkita upang sabi nung accordingly yung suspect ay ihahabilin niya yung kanyang anak dito kay Princess. Message mo na lang ako pag pupunta ka na sa bahay ah. Sandali kuya, may sasabihin lang ako sa'yo. Dito na siya, hinuli ng mga polis. Vicente Rabanilla, inaaresto ka namin sa salang murder. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa lahat ng hukuman. Sinunggaban na itong ating suspect kaya po nahuli. At ito po ay part ng tinatawag po natin na hot pursuit operation. Sa presinto, tahasang inamin ni Vince ang nagawang krimen. Yung atin pong suspect ay umamin po doon sa krimen na kanyang nagawa at nag-execute po siya ng extrajudicial confession na kung saan inassiste naman po siya ng isang abogado. Sa investigasyon ng mga polis, lumalabas na habang tumatagal ang kanilang pagsasama, lumalala ang pagtatalo nina MJ at Vince. Kinidnap ako kanina. Kinidnap? Anong kinidnap? Sinong gumawa nito sa'yo? Sinisingil na kasi ako sa utang ko eh. Yung ginawa kong collateral yung sasakyan natin. Vince, ayoko na. Hirap na ako. Ayoko na. Vince! Ikaw lang ba nahihirapan? Ikaw lang nahihirapan? Itaman mo. Kung magsalita ka, parang wala kang pakialam sa nangyari sa akin kanina. Bitawan mo ko. Pera gusto mo? Vince, tama Pera na. gusto mo? Vince, tama na. Tama na. Pera gusto mo? Tama na. Pera gusto mo? Ito pera. Tama na, Vince. Kainin mo! Kainin mo lahat ng pera! Pera gusto mo, di ba? Puro ka pera! Pera! Pera, kainin mo! Kainin mo! Kain naman tayo sa labas. Minsan lang magbigay ng bonus si boss eh. Sige, text ko lang muna. Perfect. Gutom na ako. Pwede naka-charger? Ayon sa Las Piñas Police, posibleng malalim ang kinikimkim na galit ng suspect sa kanyang kinakasama. Base sa mga witnesses na kapitbahay niya at isa pang witness na kasama din nila sa bahay, ay palagi silang nag-aaway regarding sa pagsiselos at pera, pati na rin yung pag-aalaga sa anak niya.
Kaya naman, madaling araw ng May 16, 2024, nang makauwi ng bahay si MJ, sa investigasyon ng Las Piñas City Police, posibleng nagtalo sina MJ at Vince. Ang pagtatalo na uwi sa sakitan. Saan ka galing? Sa Samgyupsal nga. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Vince! 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 Manluloko ka. Hindi ako makain. Ginagago mo ako! Hindi ako makain! Hindi ako makain! Ayon sa extrajudicial confession ni Vince, nagdilim daw ang kanyang paningin. Ayon pa kay Vince, sa puntong yon, dumating si Natalie para sumaklolo sa kanyang tiyahin. Pilit na pumasok sa kanilang kwarto. Nung mapersa ni Natalie na makapasok sa kwarto, bumangga itong pintuan sa likod ni suspect. Kaya nasaktan siya. Kaya nang makadampot ng kahoy, Ayon sa revelasyon ng suspect, kada away nila ng kanyang kinakasama na si Mary Jean ay palaging nangingialam itong si Natalie. Nangingialam na parang umaawat o di kaya pumapagitna ganun, para sa ganun tumigil sila. umawat na rin ang 11 taong gulang na si Oliver. Pero maging si Oliver, sinaktan ng suspect. Sa salaysay din ng suspect, nakiramay din siya sa panununtok sa kanya. Nabungad ng pagdilim ng kanyang paningin at pag-iisip, kaya niya nagawang paluin din ng kahoy na kanyang nahawakan. Ayon sa mga pulis, maaring nanlaban at humingi ng tulong ang mga biktima. Kawalan mo ko ano to? Dahilan para lagyan ng tape ang kanilang mga bibig. Si MJ, tinali ang mga kamay at paa gamit ang packaging tape. Sa tindi ng pagkakapalo, naputol ang kahoy na ginamit ng suspect. Ayon sa kanya, napalo niya ang mga biktima na 3 beses. Ayon sa mga pulis, posibleng nasaksiyan ng batang si Benny ang krimeng ginawa ng kanyang ama sa kanyang inang si MJ. Naandun din po yung kanyang anak ayon sa kanya at lumapit pang araw po ito sa kanya at nagsabi pa na, Papa, huwag mong gagawin yan kay Mama. Kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Las Piñas City ang suspect na si Vicente Vince Rabanilla Canagi habang dinidinig ang kasong 3 counts of murder na isinampa laban sa kanya. Mananatili siyang inosente hanggang mapatunayan sa korte na siya ay nagkasala. Las Piñas City Prosecutor's Office arrived to a resolution with the filing of 3 counts of murder before the court. Sinubukan ng Pinoy Crime Stories na kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi siyang magbigay ng panig. Pero sa naunang pahayag niya sa GMA Integrated News, sinabi niyang nabigla lamang siya kung kaya nagawa ang krimen. Dilim pa yung paningin ko ma'am nun kasi gawa ng dumudugo na nga pa yung dami ng dugo sa damit ko galing sa ilong ko. Minawakan ng tao, yun ay ang pasok sa kanya. Talagang planado niya kasi pinagbubusalan, pinagpapaking tip yung pag-ano nila mukha. Wala pa magagawa, nangyari po kasi. Wala na po may kagustuhan mangyari yung gano'n. Kahit sino naman po. Hindi ko rin pa-expected na gano'n pala yung mangyayari. Magsisima ng suspect, hindi nito may babalik ang 3 buhay na nasayang. When it comes to anger, pwede kasing dumilim talaga ang paningin mo, pwedeng magkaroon ka ng sobrang galit, no? The rage, the fury can actually make you parang blinded, no? Kasalukuyang nasa pangangalaga ng pamilya ni MJ ang kanyang anak na si alias Benny. Masakit para sa pamilya ni MJ na sa isang iglap, 3 miyembro ng kanilang pamilya ang nalagas.
Sa kabila ng hinagpis sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, pangako nila, hindi titigil hanggang makamit ang hustisya at pagbayaran ng suspect ang ginawang krimen laban sa kanilang pamilya.